Ngayon dumako ho tayo kay Inday Sara Duterte. Mga kababayan, eto na. Eto na ang isa sa hinihintay ho natin, mga bossing. Ano po yan? Ang pagdalo ni Inday Sara Duterte, no? Sa Department of Justice, no? Preliminary hearing, no? Sa Kill Flat versus PBBM. Ayan. Sabi niya dito, nagkausap na kami ng aking abogado with regard, no, to sa counter affidavit. Tinatapos na lang namin. Mag-appear ako dahil kailangan kong mag-oath. Kailangan talaga, 'di ba? Hindi niyo pwedeng anuhan 'yan. Pagkaunang patawag, pangalawang patawag, pangatlong patawag, hindi kayo pumunta at umakyat 'yan. Nako po. Baka warrant of arrest ang susunod diyan, Inday Sara Duterte. Pero ano ang nakikita nyo, mga kababayan? Ano idadahilan nila dito? Kasi mismo ho tayo, mga boss chief amo, sir, nagulantang ho tayo eh. Di ba? Nagulantang tayo doon sa press conference ni Inday Sara Duterte kasama yung kanilang mga vloggers. Madaming mga vloggers yun. Naririnig ko, nandun din si Maharlika. At naririnig ko, ang Vice Presidente, di ba, Tina B, ay mayroon din na pinapagalitan ng mga vlogger doon. Iniisip ko nga naku po, eto na. Sasagot na ang Vice Presidente patungkol doon sa confidential funds. No? Sasabihin niya na kung sino sila Mary Grace Piatos at kung sino yung mga nandoon na nakasulat. Sasagutin niya na yung mga 250,000 na mga safe house per day. Tapos nagulat ako, nagmura. PI kayo! O, di ba? Nabanggit pa doon, mga boss chief amo, sir. Tingnan nyo, wala kaming ilaw. Pinatayan nila kami ng ilaw. Tapos, nung pagpasok ho ng pulis, nung kumakatok yung pulis, ma'am, pwede pong buksan natin yung ilaw. Yung pala nandyan sa loob. No, yung switch ng ilaw. Meron pa silang sinasabi, ninakaw yung cellphone ng kasama ko. Ay, Diyos ko po. No, lahat ng mga pinagsasabi nila ho doon, kesyo daw ninakaw yung cellphone ng kasama, kesyo pinatayan sila ng ilaw. Miski ho bata Miski batang 3 taong gulang, hindi ho sila papaniwalaan. 'Di ba? O pag-usapan natin mismo yung kanyang mga sinabi. Paano nila idedepensa yon? Ako ho kasi kahit pagbali-balik ta rin, mga kababayan, nahihirapan akong isipin kung ano, no, yung maaaring kanilang maging depensa doon. Dahil mismong si Inday Sara Duterte nagsabi na mayroon na akong inutusan. Mayroon akong kausap with matching, no joke, doon sa dulo. So, ibig lang hong sabihin, mga boss, chief, amo, sir, madam, ma'am, no? May pagpaplano na talaga. Yung binanggit niya, pag may nangyari sa akin, ano kaya ang ibig sabihin ng pag may nangyari sa akin? Pwedeng pag pumutok lang yung ulo ni Inday Sara Duterte, hagilapin na si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Pwede ho yun. Di po ba, mga kababayan? Pwedeng sabihin ng Vice Presidente na wag na nating intayin. Kian, shoutout sa iyo at Tina B at Ma'am Delia Rosario. Wag na nating intayin na may mangyari sa akin. Total, ikaw, meron na tayong pinag-usapan, meron na tayong plano, visit na ako, gawin na natin yan. Di po ba? Pero napakahaba ng kanilang napakahaba ho ng kanilang, tawag dyan? Nung paghahanda. Kasi, doon pa lang po sa NBI, mga bossing, pinapatawag na si Inday Sara Duterte Sabi ni Marijo, paano kung na-car accident siya? Si PBBM may kasalanan. Let's say, sabihin na natin, no? Talagang walang gumawa ng kalokohan kay Inday Sara Duterte pero nga na-car accident.
Siyempre unang iisipin nung inutusan niya, naku po, si BBM ang dahilan kung bakit naaksidente si Inday Sara Duterte. Kabilin-bilinan sa akin ito. Eh, hagilapin ko si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Pag may nangyari sa kanya, go na yon, mga kababayan, di ba? At isa sa iniisip ko, baka bayad na din ho yun. Bakit po? Eh, sino namang gunggong ang susunod? No, kung wala nang magbabayad sa kanya o kung wala na siyang mapapala. 'Di ba? O sige ganito, no, 'pag may nangyari sa akin, since wala na ako nun, eh, siyempre yung pagpatay mo kay Bongbong Marcos, pagpatay mo dun sa, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez, wala na ako nun. O eto, dito mo kukunin, no, yung gantimpala para sa iyo. Mhm. Kaya ho ako nakikita ko, mahihirapan ho sila diyan. Yung mga DDS naman naniniwala naman sila. Sinasabi ni Inday Sara Duterte, "Eh, alam ko po yung sinasabi ko, 'no? Isa po akong abogado." Oh, wala po hindi po wala pong ano daw, wala daw pagtatangka do sa kanyang sinabi. Yung mga DDS naman paniwalang-paniwala naman, 'di ba? Oh, nasaan yung ano pagtatangka ni Inday Sara Duterte? Eh, sinasabi 'pag may nangyari pa, eh. Hindi ho yun. Yun pong mismong mayroon ng kausap, may pagpaplano na pinag-uusapan ho. Yun mga kababayan. 'Di ba pambansang nanay survivor, sabi ni Chi One Squad, "Kasulid Rick." Salot Anay Dagita, family Rodrigo Duterte, sabi ni Jocelyn Logaso. 'Di ba? Sa iniisip ko, Idol Mark, wala akong pinag-aralan. Hindi ako maniniwala na ikaw isang Vice President. Papatayan ka ng ilaw. Oh. Sinong tao ang maglalakas ng loob na papatayan ka ng ilaw? Oo nga, correct. Wala naman din ho eh. No? Pagpasok ng pulis, pagkatok ng pulis, ma'am, baka pwedeng paki-on natin yung ilaw. No? Madilim po. Oh. Puro suka sinungalingan mga bossing. Simula do'n sa tatay kay dating Pangulong Duterte, adik ang ating Pangulo. Hindi naman ho napatunayan, wala naman po naipakitang ebidensya. 'Di po ba? Kaya po ang sambayan ng Pilipino ay talagang tinatabangan sa kanila, nauubos yung kanilang mga supporter ho, mga kababayan. Sabi ni Kian, wala namang ibang sisihin kung si Sara lang in case may masamang mangyari sa purse. Asan ba yun? Isang baliw si Sara. Sabi ni Kian, wala namang ibang sisisihin kung si Sara in case may masamang mangyari sa first couple kasi si Sara lang ang nagbanta na papatayin ang first couple. Kung talagang sigurado siya doon sa kanyang sinasabi na walang pagbabanta, no, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez at kay First Lady Lisa Araneta Marcos, eh di doon pa lang ho sa NBI, ipinaliwanag na ho nila agad yan. Di po ba? Eh di doon ho sana sa NBI, inatinan na ho nila yan. Kasi ho ako bilang tao, kapag ka alam ko na nasa tama ako at alam ko kaya kong idepensa yung aking sarili, magmamadali pa ako. Kakalad ka rin ko pa. Halika, pumunta na tayo doon. Para wag nang tumagal ang araw. Hanggat hindi ko na ipapaliwanag ang aking sarili, eh magiging stress pa sa akin yan. Di ba? Halika, umpisahan na natin. Kailan ang patawag nyo? Bukas? O sige, maagang maaga, nandoon na agad ako. Eh kaso ho sila, nahahalata ng mamamayang Pilipino. Nagtatago sila doon sa mga alibay na ano po, may party po kami, may pa-party po kami para doon sa ano eh, mapapakamot ka na lang ng batok dito sa mga ito eh, no? May pa-Thanksgiving party po kami doon sa mga press. O kaya hindi kami makaka-attend doon sa NBI. Baka hindi kasi nila kayang ipaliwanag. No?
dapat talaga si Inday Sara Duterte, para maiiwas siya sa mga ganito, hindi pinagpe-press conference. Kung mapansin niyo ho, mga boss Chipamo, sir, nung panahon, ano po, nung panahon na meron silang gustong sabihin, basta na lang po nila ipapaskel doon sa Facebook page. Hindi na ho aabot sa punto, mga kababayan, na mag-press conference. Kasi kapag ka sa Facebook page nakapaskil, mga kababayan, at ikaw ay mayroong katanungan, tatanungin mo kung dumating na ba si Junior Junel Domingo. Sagutin nyo, nandyan na si Sir Junior Junel Domingo. O, shoutout sa iyo, sir. Di ba? Pagka meron kang, asan ba yun? Nawala tuloy ako pagkapasok ni Sir Junel. Oh. Pagka ho yung mga ganyan, mga kababayan, ipapaliwanag mo agad yung sarili mo. 'Di ba? Sabi ni Marijo, correct, kung wala kang ginawang kabalbalan, di ka matatakot tumarap dahil malinis ang konsensya mo. Kasi pag tumagal pa ho, mga bossing, ay nako, nanggigigil ka lang eh. Nanggigigil ka. Hindi ko maipaliwanag. Sana ngayon na yung araw ng pagpapaliwanag ko. Si Inday Sara Duterte, yung mga press conference niya, o yan, di ba? Balik tayo doon. Yung mga press conference niya ho, mga kababayan, pagka press con, ang ginagawa niya, kung saan-saan po napupunta yung mga usapan. Pero kapag paskel lang, yung mga nagtatanong sa kanya, eh kahit na-ignore nila doon sa comment section, wala kaming pakialam. Basta ito yung gusto namin sabihin, okay na yan. Eh syempre, pag mga press conference ho, hindi maiiwasan na mga magtatanong ho yan. Sabi ni Kian, problema pa kay Sara, yung tanong sa kanya, ang layo sa sagot niya, Boss Mark. O ganoon, pag press conference. Kaya dapat nga, kapag ka gustong magsalita ni Inday, o may gustong silang sabihin, ano na lang, i-post na lang sa Facebook page, wag nang pag-press conference. Kapag ka press conference ho, eh, lalo lang ho silang nalalaglag. Sabi ni Zero Bytes, no? Lalo na sa debate. Correct. Oh.